Sa kalapastangan po itong ginagawa ho ng Marcoses sa atin, lalo analisa. Naghihirap na tayo, nagparty pa! Talagang mapamura ka ho sa gobyernong nakangiwi ang panga. Anak ng kagwang, ang Pilipinas po ngayon ay bagsak na ang ekonomiya. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay umabot na po sa 60.10 pesos ang pagbagsak. Presyo ng langis nagsimahalan, bilihin, bigas, mahal na, lahat-lahat na, mahal na. Ngayon, anak ng kamote, itong si Lisa Marcos, nagpaparte na naman ang anak ng hinayupak na ito. Hindi ba ho kayo nahiya sa inyong pinanggagawa? Panawagan ni Bungit magtipid. Pero hito, pangalawang parte na po ito ni Lisa Marcos. Simula't nag-umpisa ho ang napakabagsak na ekonomiya ng ating bansa simula ng crisis sa langis at digmaan sa West Philippine Sea. Napaka-insensitive naman ho ng animal na gobyernong ito. Alam niyo ho, sa kasaysayan pala ng ating bansa, mga Marcoses lang po talaga ang nagpabagsak ng Pilipinas. Kasama yung Aquino. Pero ito, historic po ito. Sa panahon pala ni Marcos Sr., ay ang piso doon nagsimulang bumagsak. Ngayon, ito bago Marcos Jr. pinagbigyan muli ng Pilipinas, ang piso ay lalong bumagsak. Itong mga Marcoses talaga legit na salot. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe po. Alam niyo po, nakakagalit po itong nangyayari sa ating bayan ngayon. Si BBM walang alam kung ano ang gagawin niya sa mga crisis kinakaharap natin. Ang ginagawa, puro panluloko. Yan ang maliwanag. Puro panluloko, pandadaya sa mga Pilipino. Muntakin mo ha, kayo'y nanawagan po na magtipid tayong mga Pilipino. No? Dahil po sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng ating ekonomiya, ang nakakalungkot, mga ordinaryong Pilipino lang pala ang magtitipid. Pero kayong mga hinayupa kayo sa Malacanang, ay hayan, nagwawaldas kayo ng kaba ng bayan. May karma din yan. Tingnan mo ho ha, ang laki po ng problema ng ating bansa. Wala na, abot hanggang impyerno na ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Hirap na solusyonan ni Bangag kung ano-ano ng pautot para maibsan ang tuloy-tuloy na kahirapan ng ating bansa. Pero hindi po pala seryoso ang mga hinayupak. Pakinggan natin muna ang balitang ito. Huwag mo na yan si Baki i-awards. O ito. Muling tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi mauubusan ng Pilipinas ng petrolyo sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, yung assurance na yan ng Pangulo, ano ba daw ang ginagawa ng gobyerno para mangyari yan? Ruth, tiniyak nga ni Pangulong Bongbong Marcos, gaya ng sinabi mo, na patuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng ibang sources ng langis. Ngayong hindi pa rin tayo tiyak kung hanggang kailan tatagal itong krisis na dinadanas ng iba't ibang panig ng bansa dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil na rin sa gulo na nangyayari dyan sa Middle East. Sa ambush interview kanina sa Bataan, sinabi ni PBBM na kinakausap nila ang mga kaibigang bansa para mabigyan tayo ng supply. Yung mga stockpile daw ng Pilipinas na nasa ibang bansa ay pinauuwi na rin ng Pilipinas ng hanggang 3 buwan ng ating supply. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka
sa pagkain, at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So maghahanap tayo ng alternative sources ng langis. Suportado rin ni PBBM ang paggamit kayo Tingnan mo ha, naghahanap ka ng alternative sources ng langis. Saan ka maghanap? Saang bansa? Yun po yung dapat maliwanag. Madaling magsabi naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. Saan? Paano? Saang bansa ka maghanap? Anak ng kamuti ka, oh. kayo ng solar energy para mas makatipid ang mga tao. At bagamat iniiwasan na sana ng bansa ang paggamit ng coal dahil sa krisis, bibili raw muli ng coal para hindi kulangin ang ating mga power plant. Nauna nang inutusan ng Malacanang ang mga tanggapan ng gobyerno na bawasan ng 10% ang kanilang energy consumption. Patuloy din daw na bibigyan ng ayuda ang mga sektor na apektado ng pagtaas ng petrolyo. Naghahanap din daw ng paraan ang pamahalaan para ibaba pa ang presyo ng pagkain. Lo, paano po ninyo maibaba ang presyo ng pagkain? Pataas ng pataas na nga ho yan eh. Anong magtitipid? Magtitipid ng konsumo ng enerhiya. Yun yung ponto nyo. Pero bakit yung asawa mong hinayupak na si Baki, hindi mo masaway-saway? No? Hindi mo man lang mapigilan, tika lang, magtitipid tayo ng enerhiya, tigil mo muna yung parte nyo. Bukod sa parte, bukod sa enerhiya, anak ng kagwang, mahal ng bilihin eh. Pero yung asawa mo nagpa-party. So ngayon, titingnan na lang natin to. Dinambudo lang kayo sa taong bayan, pinagluluko nyo po kami. Pinagluluko nyo po mismo ang mga Pilipino, putang ina, nakapag-aral naman ho kami talaga eh. Marami namang mga profesional na mga Pilipino, magpapaluko pa ba tayo dito? Galing sa kanilang bibig na magtitipid, no, dahil sa crisis, pero ang mga animal, anak ng kagwang, hayan, tuloy-tuloy ang paglamyerda, paglalawalda sa kaba ng bayan. May maniniwala ba dito kay BBM? Sa mga Marcoses? Ano ho? Hanggang salita lang. Pero iba yung ginagawa ho ninyo. No? Talagang waldas to the max, lamyerda to the max, party-party to the max. Ang sarap pa ng tawanan ninyo dyan, ha? Pero ang mga Pilipino, putang ina, nag-aaway na nga ho eh. Yung iba dyan sa gasoline station dahil sa pila, dahil sa langis. Napakamahal na po ng langis, abot hanggang impyerno na ang presyo, 118 sa gasolina, anak ng kagwang. Crudo, 100 plus din, I think mga 120. Oh, ano po ang mangyayari sa atin dito? Pag itong mga animal na ito, no, hanggang bunganga lang, hanggang bibig lang. Sabi niya, pauuwiin daw. Ningiwiim, yung mga langis natin. Paano uuwi? Hindi pa nga ho siguro yan nakakuha ng langis dahil sinarado yung Strait of Hormuz. O, yan tayo eh. Dito tayo magkaproblema. Eh kung nakipagkaibigan tayo ng tuluyan sa China, kung sinundan mo lang ang yapak ni Pangulong Duterte, hindi sana wala tayong problema sa langis. Kinaibigan yung Russia, kinaibigan yung China. Tama talaga si Tatay Digong. Tama yung kanyang foreign policy na dapat nakipagkaibigan ho tayo dito sa mga bansang ito. Kaso nga lang ang problema, itong singiwi, iba yung direksyon. Di ba kaya nakarma tayo ni former President Duterte at ni Pastor Apollo Sikibuloy? Dahil pinabayaan natin sila, nagaguhin ng gobyernong ito, na ito ngayon nakaranas tayo ng kaliwat kanang crisis, tapos itong mga hinayupak na nagkidnap kay Tatay Digong, hanggang ngayon nagparti-parti pa ang mga animal. Di ba ho, ito ang sukli sa atin ng kawalang hiyaan ng gobyernong Marcos kay Tatay Digong at kay Pastor Kibuloy? Ako po nagtatanong lang. Tingnan mo ha. Ang problema po natin ay langis. Ang swerte ho ng China eh. Si Bongbong Marcos hindi niya alam saan siya kukuha ng langis. Pero meron tayong kapitbahay may libre passes diyan sa Strait of Hormuz. Ang China.
At may Russia pa. Eh kung kinaibigan natin sila, panigurado hindi tayo mamumroblema ng langis. At hindi tayo maapektuhan sa world crisis na ito. Binibilatan tayo ngayon ng China. Habang binibilatan rin tayo ni Baki. Eh kung dumikit tayo, edi wala sanang problema. Ito yung bong. Dapat yung panga mo, binaba mo na lang yung pride mo at kinausap mo na yung bansang China. Bago natin pakinggan yung isang magaling na abogado, kasi si Bangag, natanong yan. Meron kang mga sinasabing subsidiya sa mga tsuper, no? Paano naman yung may mga sariling sasakyan na apektado sa pag-increase ng langis sa mga middle class? Ano po yung tulong mo? Kasi kayo, mga oligarkiya, naglimas kayo ng bayan, nagparti-parti pa kayong mga animal kayo. Ito yung sagot ng presidenting nakatabingi. Sir, may ayuda for the transport sector. Paano po yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagko-commute, sir, but nagka-drive? No, this is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for ordinary Filipinos. So that's the. Sir, sa fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them? We just have to. That's right. That's why we have the authority for the excise tax to move the excise tax. That's why we have asked for several. But we are worried. What we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has nagpo-conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. Anak ng kagawang, ang layo ng sagot mo, Ngiwi. Ang tanong doon, kung ano ba ang programa mo sa mga Pilipinong middle class na nagdadrive at hindi nagko-commute na apektado sa pagmahal ng bilihin. Dahil meron kang subsidiya sa mga driver, no? TNV's driver lahat, mga tricycle driver, jeepney driver, kung ano-ano pang mga driver, mga public utilities na mga jeep. May ayuda ka 5,000. Ang point doon, kami, na mga hindi nagko-commute, na nakaranas animal ng sobrang mahal na gasolina, ano yung programa mo? Ano, napunta ka sa abuno? Excise tax? Lo. Yun yung point doon eh. Wala kang programa. Bakit nawalan ka ng programa ngayon? Dahil naubos na ang pondo sa kaban ng bayan. Dati nagpaulan kayo ng AKAP, nagpaulan kayo ng tupad, nagpaulan kayo ng AX, MAIP, ginagamit ninyo para sa PI ninyo, no? People's Initiative. Pero ngayon, kailangan na po ng taong bayan, yung mga ganyan sanang mga pagkakataon, hindi na po ninyo naisip yon dahil mukhang naubos na ho ninyo ang pondo para dyan. Anong pizza pa ngayon, ha? Mr. Ngiwim? March pa lang, malamang, hindi pa ubos ang pondo, no? Patungkol dyan sa AKAP at MAIP. Yun yung point dyan. Yung mga middle class, ano yung maitutulong mo dun? Dahil ilan lang naman mga jeepney driver, tricycle driver, ang nakinabang dyan sa 5,000 mo eh. Wala kang programa. Kaya napangiwi ka na lang. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo. Sabihin nyo na lang ho kami. Ito lang, teka lang, bago natin yan. Ito yung ayuda ni Bangag na 5,000 pinalagan po ng mga jeepney driver, mga transport group ngayon na nagwilga dahil sa kahirapan na dulot ng gobyernong Marcos. Basta Marcos, pahirap sa bayan. Pakinggan po natin, Yung subsidiya na yan kasi, ang sabi na, ano gusto nila mayari? Magpasalamat pa kami. Magpasalamat pa kami sa gobyerno.
Bakit kami magpapasalamat sa gobyerno? Kinukuha Sakle. lang namin yung para sa amin. Hindi kami para magpasalamat sa gobyerno. Pagkiklaim na lang, pera namin yan eh. Correct. Di ba? Pinanganak pa lang kami, may utang na kami. Kinukuhanan na kami. Kinukuhanan na ho kami ng ano-ano ng gobyerno. Di po ba? Kaya ako galit na galit. Kasi pinaglalaban ko yung pera, yung bawat sintimo na ibinibigay binabayad namin. Sa tax pa lang, sa BAT, patay-patayan na kami. Bakit? Yung pera na yan, dapat ibigay talaga sa taong bayan yan. Hindi nila para ilagay sa bulsa. Kasi, hindi pa sapat yung mga ninakaw nila. Hindi pa sapat yung mga inilagay nila sa bulsa. Yung pinaghati-hati nila yung pera ng isang pamilya lang. Ito ba? Sa akin po, hindi kami para magpasalamat. Na dapat ibibigay talaga ng gobyerno yan, ang pusa. Hindi ba kami yung sasabihin nila, ayuda? Thanks God pa kami. Na para sa ganun, ayuda. Kung sabihin ayuda, pagkakandara ba kami? Hindi. Dapat kayo binabahay-bahay nga nila yan eh. Para maramdaman nila yung tao rito sa baba, sa laylayan. Kung ano na ang buhay ngayon, kung ano yung sitwasyon. Kaso na, wala na eh. Tulong ang gobyerno. Walang kwenta ang gobyerno. So, yun lamang po. Ano po ang mga ang panawagan ko sa subsidiya? Naway, sana pag nilang bigyan ng gulay, yung mga kumukuha ng ayuda, hindi ka nakabutante ron sa area na yun, bigyan mo dapat kasi consumer yan eh, ng diesel. Consumer yan ng bawat langis. Kasi yung subsidy yan na binaba, para po sa tax, para doon sa oil, di po ba? Sa diesel, sa langis, sa tornilyo, kung ano-ano. Ang panawagan ko, sana wag bigyan ng gulay ng bawat lokal yung mga operator na kumukuha ng mga subsidy. So, yun lamang po. Hindi po kailangan magpasalamat sa gobyerno dahil yung pera na yan na pinang-ayuda ninyo, bangag, ay pera natin yan, pera ng bayan. Yan, swerte nga itong mga to dahil nakatanggap sila ng ayuda na 5,000. Yung tanong kanina ng reporter, paano po kaming mga middle class? Ano po bang mapala namin dito? Zero, as in, wala kang mapala. Tapos yung binibigyan dito sa Metro Maynila lang. O paano yung sa labas ng bansa? Tama, labas ng bansa, mga OFW at labas ng Maynila. Ano po yung ayuda? Butangin na, mas matindi pa ho ito ngayon sa pandemya, naranasan natin. Sa pandemya, hindi man sumipa ng gano'n ang presyo ng langis, pati palitan ng piso kontra dolyar, hindi bumagsak, mga bilhin sa panahon ni Tatay Digong, hindi nagsitaasan eh. Pero ito talaga, matindi po ang epekto sa atin eh. Napakamalas naman ho natin na ang Pangulo ngayon ay si Bongbong Marcos na walang alam. Tama naman ho, bakit namin pasalamatan kayo eh? Pera naman namin yun eh. Hindi pa ba sapat daw yung ninakaw ninyo? Isang pamilya lang ang nagnakaw. Ang tinutukoy niya dito, Marcos. Mga Marcosis. Pinupuno yung mga bulsa ng mga ito. Panahon pa sa lulo, sa anak, ngayon ito sa apo. Isus ko Ginoo. Ngayon nandito na naman. Nakisali yung anak ng kamote, asawa. Limas na limas. Wala ho talagang programa ang Pilipinas. Paano maibsan natin itong crisis sa langis? Sabi ko na ho kanina, alam mo ho, kung nakipagkaibigan tayo ng todo sa China, hindi ho sana China po ang unang makatulong sa atin. Kagaya sa panahon ni Tatay Digong. Nung pandemya, sino po ba ang nakatulong sa atin? 'Di ba? Ang unang tumulong sa atin ang China. Ang Amerika, hindi naman yan tumulong eh. Bumili pa nga ho tayo sa kanila ng vaccine eh. Pero ang China, libre pong ibinibigay sa atin yung vaccine. O, di ba? O ngayon, ito, pakinggan po natin yung isang abogado patungkol po dyan sa issue ng langis. Narito.
Sa madaling salita, attorney, ang problema natin ngayon ay langis. May krisis tayo sa langis sa ating bansa dahil dito sa gulo sa Middle East. Bilang isang chairman ng Association of Philippine-China Understanding o APCO, ano bang may tutulong ba ang China para sa supply ng langis sa ating bansa? O iba, hindi lamang China siguro, yung mga kalapit bansa natin para matugunan man lang. Dahil nga, yun ang pinakapunot dulo eh. Bakit nagtataas ang lahat ng mga bilihin at bakit nagkakaroon tayo ng mga problema dahil sa supply ng langis at dahil nga itong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay nagtaasan. Unahin natin itong bansang China. No? Ang China ang may pinakamalaking mga oil refinery sa buong Asia, if not sa buong mundo. Sila, ang dami po nilang mga malalakihan, mga oil refineries at malaki rin po yung kanilang ugnayan sa Russia. So ibig kong sabihin dito, pag-supply ng langis ang pag-uusapan at ang pangangailangan ng China, meron silang mapagkukunan kaagad. Ang Russia, no? Sa buong mundo kasi, ang may pinakamalaking mga oil reserves dyan po sa Middle East, sa Venezuela, sa Amerika at saka sa Russia. I think ang Russia ay mas malaki pa yung kanilang oil reserve dyan kaysa sa Saudi Arabia. So sila ang may pinakamalaking mapagkukunan ng China kasi magandang relasyon ng Russia at ng China eh. So pag umaangkat ng langis ang China sa Russia, dadalhin nila dyan sa China at i-refine nila yan at maaaring ibenta po nila yan sa ibang bansa dito sa Southeast Asia o dito sa ating lugar, sa rehiyon natin. Pero maganda ba yung relasyon natin ngayon sa China? Yun ang malaking katanungan eh. Kaya ako po bilang chairman ng Association for Philippines-China Understanding, lagi kong sinasabi yan na meron man tayong kunting sigalot po dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea, sa China. Eh hindi po yun dapat ang maging ultimate definition ng ating foreign relations with China. Correct. Hayaan natin yung Department of Foreign Affairs na sila ang mag-usap sa kanilang counterparts sa China para hindi lumala yung tensyon at hindi lumala yung problema. Pero ang nangyayari kasi, maraming grupo dito sa Pilipinas at kanila pong inaayudahan yung tinatawag nating sense of nationalism daw kuno na parang pinapalabas nila na kaaway na natin ang China at nakahanda tayo makipaggera sa China. Siyempre magagalit yung sa kabila. Correct. Eh ngayon, dumating itong punto na merong krisis sa langis. Meron bang maitutulong ang China sa atin? Naku, malaki po ang maitutulong ng China. Hindi lamang po sa supply ng langis o supply Correct. ng crudo. Kung hindi sa supply ng fertilizer, alam niyo ba Agrikultura. sa nagdaang mga taon, ang China ang pinakamalaking source natin ng supply ng fertilizer para sa ating magsasaka. At ang fertilizer, isa sa byproduct po yan ng langis. Eh kung hindi na po sila mag-supply dito sa atin, sabihin nilang wala na kami may bibenta sa inyo. Maaari nilang sabihin na ay gusto rin naming i-reserve pa ito sa amin. Eh ano mangyayari sa ating mga magsasaka? So sabi Wala ko, na. ito na yung tamang panahon na itong mga leaders natin dito sa Pilipinas. Kung sino man po yung mga naatasan po dyan, ang Department of Foreign Affairs ba, Department of Energy, Department of Agriculture, o siguro pati na rin ang Department of National Defense, ay mag-ingat po sila sa kanilang pakikipag-uusap at pakikitungo dito sa mga opisyal po ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas dahil sila yung nasa frontline dito at siyempre yung kanilang ugnayan sa mismong leadership ng China. Dahil sila ang may maitutulong sa atin, ang China. Ganyan din ang Russia. Malaki rin po ang may tutulong ng Russia sa atin kasi sila nga po ang panggagalingan ng supply. So sasabihin ng Russia sa China na, yung bibigay namin sa yung mga langis na bibilhin ninyo ay pag magbenta kayo sa Southeast Asia, isama nyo yung Pilipinas sa inyong Correct. magiging mga parokyano o pagbebentahan nyo ng langis. Makakatulong din po sa atin ang Malaysia. Ang Malaysia po malaki rin po yung supply po dyan. Pero alam po nyo ang Malaysia, sensitibo po sila dito sa usapan pagdating sa Muslim Mindanao. Kaya nga po sila yung naging parang mediator ng MILF at saka ng Government of the Philippines para nagkaroon ng kapayapaan po dyan at naitatag yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So tinitignan nila kung ano ba ang ginagawa ng ating gobyerno sa kapatid nating mga Muslim dyan sa Mindanao. Tama ba yung pagtrato ng Government of the Philippines dito sa grupo ng MILF dyan sa usapan sa BARM? Meron may konting tampo yung mga grupo ng MILF dyan sa nangyari dyan nung nakaraang taon.
At tinitignan din ng Malaysia, lalong-lalo na yung Prime Minister nila dyan, si Prime Minister Anwar Ibrahim, ay malapit po ang puso niyan sa Pilipinas. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin pong nakausap yan. At mahal niya ang Pilipinas, pero siyempre titignan niya ano bang ginawa ng Government of the Philippines sa ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. So these are the things na kailangan po nating bigyan ng pansin, yung tinatawag nating make the foreign relations warmer with other countries, and yung issue ng geopolitics, laging meron po yung kaakibat na epekto. Ayan, yung hindi naintindihan ni Bangag at ng gobyernong Marcos. Kaya nga ho, ang Pilipinas po ngayon, labo-labo na. No? Hindi na po alam kung anong direksyon ang pupuntahan, no, ng gobyernong ito. Dahil itong si BBM, walang kwenta, yung foreign policy niya palpak. Meron po akong ipi-play na video. Video to kagahapon niya to ni BBM. Nag-vlog na naman siya. Kita ko yung kanyang parang yung mga galaw niya sa kanyang pagbablog. Iba na siya dito, parang rugi siya dito. Parang ngarag siya, no? Alam mo, parang rattle yung tamang word. Rattle na siya. Hindi na niya alam kung anong ginagawa niya sa dito. Tingnan mo, Hindi niya alam. Anong gagawin niya bilang isang pangulo ng ating bansa? Mukha nito, maga na, no? Pati kidney siguro to, maga na. No? Sobrang iwi na. Tingnan mo naman tong taong ito. Mag-resign ka na. Magandang araw po sa ating mga minamahal ng kababayan. Tingnan mo. Alam niyo po, paggising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fair hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga Tingnan mo Anong nakita nyo sa video? Anong napansin nyo? Magalaw siya. Magalaw. Parang rugi. Hindi mo maintindihan. Rugi ba siya dito? O, labas na ba yung amats na? Bakit yan magsalita? Magaganyan ka. Napapansin ko po. Para kang sumasayaw ka ng kung ano-ano dyan. Alam mo kung magsalita ka na lang magganyan. Pag mag-vlog ka, huwag kang gagalaw, no? Di ba po napansin ito ng editor niya? Dapat sinabi, Mr. President, huwag kang magalaw. Kasi para kang bangag dyan. Dahan-dahan ka lang magsalita. Wala akong pakialam sa kanyang mga sinasabi dyan dahil budol naman ho yan. Talagang walang alam. Ang tiningnan ko po dito yung kanyang kalusugan. Mawala na po ito sa tamang pag-iisip itong si Bongbong Marcos. Hindi niya na alam ang pagkapangulo. Kung anong gagawin niya sa crisis na ito na anak ng kagwang. Hindi po biro itong naranasan natin. Mantakin mo Ang pagbagsak ng Pilipinas, historic pala ho ito Ngayon na italaga yung pinakamahinang piso kontra dolyar. Sa kasaysayan ng ating bansa. Pero ayon po sa sa balita sa history natin, ang Pilipinas pala ay nakaranas ng pagbagsak ng ekonomiya at nakaranas ng mahinang piso kontra dolyar ay sa panahon pala ho ng Marcos Sr. So ito na po tayo ngayon. Senior, sila po ang nagpapahirap sa bansang ito. Ang palitan ng piso kontra dolyar, 60.10 pesos na po. Ayan na po. Ito yung 40 nga pero dito tayo sa 10. Baka sabihin, dinagdagan natin. 60.10. Yung palitan ng piso kontra dolyar. Pero historic pala ho ito, yung pagbagsak ng ating bansa, dahil Marcos din pala ang may dahilan kaya humina ang piso kontra dolyar ang palitan. Ito, basahin lang natin. The Philippine peso experienced a significant collapse toward the end of the Ferdinand Marcos Sr. administration.
particularly in the years leading up to the 1986 People Power Revolution. The peso plummeted from 3.91 per US dollar noong in 1965. Tapos sumipa po ng from 3.91 sumipa po ng 20, almost 19.3 or almost 20 pesos per dollar by 1985. So panahon po ng Marcos Sr. ito. Ano po yung mga significant kung bakit bumagsak ang piso kontra dolyar sa panahon ng Marcos Sr.? Ito po yung mga factors na ito simula 1980 to 1986. Mantakin mo mga 3.91 lang yung palitan nung 1965, no? Kontra piso at dolyar. No, umabot po siya ng 20 sa panahon ni Marcos Sr. So, si Marcos Sr. talaga nagpabagsak una ng piso kontra dolyar at ng ating ekonomiya. Dahil po ito sa mga utang natin sa ibang bansa. Nagkaroon po tayo ng utang. The Philippine foreign debt exploded from 599 million US dollar in 1965 to over 28 billion pesos. Isipin mo, from 599 million US dollar sa 1965, umabot po siya ng 28 billion US dollar by 1986. So lumubo po ng todo sa panahon ni Bangag. Largely, 28 billion US dollar to to fund infrastructure projects in crony enterprises. Yung mga crony ni Marcos Sr. that time. Economic collapse, talagang nag-collapse na yung ekonomiya natin noong 1984 hanggang 1985. Following the 1983 assassination of Benigno Aquino Jr. Ito po yung nangyayari. At tumaas po, the economy contracted 7.3% both 1984 at 1985, marking the worst recession in the Philippine history. So sa panahon ng Marcos Sr., yung mga martial law, di ba? So ngayon, ito na naman, nakasalubong na naman tayo ng Marcos Jr. Anak ng kagwang, pinagbigyan pa ng mga Pilipino. Ayan ang piso kontra dolyar. I think umabot nga ho ngayon ng 60.40 ang palitan ng piso kontra dolyar. Ganon ho katindi ang pagbagsak ng ating ekonomiya sa panahon ng mga Marcoses. Itong mga apelyedong ito na po ang nagpapahirap talaga sa mga Pilipino mula noon hanggang ngayon. Hindi lang tayo nadala. Ngayon, ano po ang mangyayari sa atin? Bagsak ang ekonomiya, tama ho, ng ating bansa. Palitan ng piso kontra dolyar, 60.40. Naalala po natin si Sandro. Sabi ni Sandro, it would like make one thing clear. The peso is not weak daw. Because the peso, anak ng gagawang, sorry. The peso is not weak because the peso weak. The peso is weak because the dollar is strong. Utang ina to, Sandro. Ikaw to. The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Anak ka ng kamote. Majority floor leader yung hinayupak na to. Mga pahirap, no? Ito pa, may anak pa na magpapahirap sa mga Pilipino. Anak ng kamote. Kaya sinagot ngayon, ito may bagong po si Guanzon. Oh. The peso is weak because BBM is high. High sa amats. So ngayon, ito na po, bagsak ang ekonomiya, sabi ni Bungit, magtipid tayo. Pero bakit itong si Liza Marcos ay nagpa-party-party? Ayan, Putragis na yan, Isang kalapastangan po itong ginagawa ng Marcoses sa atin, lalo ka na Liza.
Ang inumin ninyo, mga oligarkiya ho kayo. Ito ay post niya mismo sa kanyang FB page siya. Sa FB post niya. Pero nakuha ko po ito sa Daily Tribune po ito. Si Lisa Marcos kasama yung mga Lady Ambassadors ay kumain sa Magarbong Hotel sa Makati City para di umano i-celebrate ang Women's Month at pagpapalakas umano ng ugnayan, no, sa mga ito. At meron pa silang nagmamaritisan. Anak ng kamuti, nagmamaritisan lang kayo dyan. Pero nasa, putangin na, anong hotel yan? Saang hotel hindi pinangalanan? Sa Makati daw ho ito. Kasama ang mga ambasador. Ilang milyon po ba yung kinain nyo dyan? Ilang milyon po yung ginastos nyo dyan? Di ba kayo tinamaan ng hiya dyan? Mga walang hiya kayo? Ang laking lapastangan po ito sa ating mga Pilipino. Malaking insulto po ito. Mga tao nga ngayon, nag-aaway na dahil sa langis, dahil sa kahirapan na ngayon. Pero kayo, nakuha pa rin ninyong ngumiti at kumain ng mga masasarap. Yung alak ninyo dyan, yung champion ninyo yan, ilang milyon bawat buti yan? 5 milyon? Uy, come on. Hindi nyo pera yan. Pera po yan ng taong bayan. Napakawalang hiya po ninyo. Napaka-insensitive po ninyo. Ito yung mukha ng gobyernong ito. Pakinggan po natin yung galit ni Atty. Topacio. Tingnan mo, napaka-insensitive. Tama dito si Topacio. Oh. Naghihirap na tayo, nagparty pa bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, 2 pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands. Parang backup. Ang tindi, ano? Hindi bali yung sasakyan mo, may backup. Ito, aeroplano mo, may backup. Anak At ng ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat eroplano ang gastos. Can you Grabe. imagine? 62 ang mga tao, million. hirap na hirap, ang taas ng presyo ng gas. Gagastos ka ng ganoon para lang 2 eroplano mo sa luho mo. Yan po ang insensitiveness ng government. Yan po ang mabigat. Kagaya ngayon, tingnan mo, nagparty na ba nakamakailan, no? Puta, no? Sus ko, ito yung mabigat. Papalampasin kaya ho. Ito kaya dahil pag ikaw na naging pangulo dahil ipakulong mo to, isama mo itong pakulong si Lisa eh. Nagparty na. Ano, 31 million bawat eroplano, a total of 62 million, isang puntahan, pabalikan, 124 million, putangin na, magtipid daw tayo. Tapos ito si Lisa Marcos. Diyos ko, mapamura ka na lang ng kaliwat kanan. Kaya ito, pakinggan po natin yung dismayadong ekonomista yata ito sa gobyernong Marcos sa sobrang kurakot. Obligasyon ng gobyerno na mamahala ng tama. We deserve a good governance. Nauna, nakakalungkot, no? Yung nangyayari ngayon sa ating bayan, no? And this is a big challenge to the government, no? Especially sa mga pinili nating leader. No? Now, we expect that their actions, no? Na ang ating mga kababayan ay hindi maghihirap. Lalo na ngayon, nakikita natin, naghihirap na talaga. No? So, this is a special call to the Office of the President and the agencies concerned, no? Na dapat aware sila that this time is a really very big challenge to them, no? At alam naman ng taong bayan kung sino ang dapat gumawa ng actions. Lalo na kung ang mga concern is economic crisis regarding dito sa tension at tuloy-tuloy na hindi natin inaasahan kung anong mangyari doon sa gera sa Middle East. So kami sa Task Force Kasanag, in-aware na namin yung lahat ng officers namin. Doon tayo sa mga nag-aabuso sa situations, no? Kung mayroon mang nag-aabuso, kailangan aware tayo, no? Na yung mga nag-aabuso sa gobyerno, nag-aabuso ng mga pribadong negosyante, wag naman sana. It's time for us to unite. It's time for us na magkaisa tayo. Dahil hindi ito problema lang ng gobyerno, problema nating lahat.
So panawagan ko sa mga officers at members ko sa situation ngayon, mas aware, no? Na kung mayroon makikita at malamang nag-aabuso sa situation, kailangan nilang gumawa ng reports, mag-document, at ipaalam dito sa amin sa taas para magawan din namin ng actions kung ano ang pwede nating magawang action legal sa mga nag-aabuso sa situation at nagtitik advantage na mga negosyante. Hindi lang sa mga negosyante na matataas ng petroleum products. Even ang ating government, even the DOA, even the DTI, ano pang mga agencies of government, dapat aware sila. Makikita naman natin, na-observe naman natin, no? Nagpupunta tayo, nagpapasyal tayo kung saan nakita na. Oo, dapat din managot kasama si Lisa Marcos. 'Di ba, sir? Alam mo ho, ako sa akin na itong gobyernong ito, wala ng puso eh. Bilat-bilatan ka na lang, tawa-tawanan ka na lang, ngiti-ngitian ka na lang, bilat din nyo. Maghirap kayo, dahil mahihirap kayo, mga pulubi kayo, mga ampaslupa kayo, putang ina. Magtipid kayo, sinabi ng asawa ko. Pero kami, wala, di namin alam yung salitang pagtitipid. Merisi kayo, bilat nyo. Binoto nyo kami. So maglalaway kayo sa amin. Parang ganun yung mensahe dito ni Lisa Marcos. Baka sabihin na naman fake news po ito, putang ina, kayo mga bubonistang tanganista, puntahan nyo na lang ho yung FB page ni Lisa Marcos. Harap-harapan po tayo dito, ginagagot niloloko. So hindi po totoo na meron silang malasakit sa taong bayan. Hindi po totoo na hangad nila na tayong mga Pilipino ay umunlad. Ang totoo niyan ay tayo ay pinapabagsak ng Marcos family. Mula sa tatay niya, na si Ferdinand Marcos Sr., na namatay na lamang yon, hindi na parusahan, hanggang ngayon sa kanyang anak na si Ferdinand Marcos Jr. At ngayon, mayroon pang apo niya na itong si Sandro Marcos Ferdinand din. Na ngayon itong asawa ni Bongbong Marcos. Ang kapal ng mga mukha, napaka-insensitive, nagparty-party na naman. Basta kami, hintayin namin, pagdating sa 2028, pag naging Pangulo si Inday Sara, panigurado kulong kayong lahat. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ng diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.